Chairman ng COMELEC, Attorney George Garcia, kamakailan nga lang po nilinaw ng COMELEC itong pansamantalang pag-iimbak ng ilang transmission devices at solar panels sa isang residential building sa Barangay Buhangin sa Davao City. Para lang po masiguro natin na walang irregularidad. Ito po, alamin natin mismo, kasama natin Attorney George Garcia. Good morning po, Attorney. Magandang umaga po, Ma'am DJ Chacha, sa ating mga kababayan. Magandang umaga rin po. Ito nga po, matapos pong pumutok itong balita tungkol sa pansamantalang pag-iimbak nitong transmission devices sa isang residential area diyan po sa Davao City. Marami pong nag-aalala sa seguridad tungkol sa mga kagamitan na ito. Para lang po masiguro natin na walang mangyayaring irregularidad sa paparating na halalan. Ano nga po ba itong mga nakitang transmission devices at solar panels sa isang residential area dyan po sa Davao City? Maraming salamat po, Ma'am DJ Chacha. Yan po ay mga transmission equipments katulad po ng Starlink at saka solar panels na kinakailangan gamitin natin doon sa mga lugar kung saan wala pong signal. Hindi po yan para sa Davao City, para po yan sa Tagum at doon sa kalapit na probinsya katulad po ng Davao del Norte at Davao del Sur. Yung po ay kinakailangan lang mailagay kahit isang araw, dalawang araw lamang, sapagkat alam niyo po, Mamase at Ma'am DJ Chacha, wala po kasi na warehouse dyan po sa Davao City ang tumatanggap na maiksi ang araw lamang ng pag-stay ng mga kagamitan. And ang gusto po nila ay 6 na buwan o kung hindi naman ay 1 taon. Yan pong mga solar panels na yan at yung pong transmission device katulad ng Starlink ay kinakailangan na namin maikabit sa paaralan na walang signal ng April 15. Kaya nga po hapon din na umaga, yan po ay na-transport na kaagad sa iba't ibang lugar dyan po sa Davao Region. Dahil nga po ginawang temporary staging area lamang, yung lugar na yon at alam po naman namin yon dahil nabanggit po sa amin yan at kasama sa report sa amin nung I-1. Again, yan po ay mga transmission equipments lamang. Wala po yung counting equipments, wala po yung, hindi po yan mga machine na bumibilang sapagkat yung pong machine ay nung April 4 lamang po natin sinimulan. Yung pagdidistribute sa Kidapawan City, sa Iligan City, at sa Zamboanga City pa lamang po. At kahapon nga po, dyan naman po sa Caraga, kasama ang Batanes. Okay. COMELEC Chairman una po, COMELEC Chair. Ang tanong din kasi ng marami, okay, yung explanation nyo, that explains it kung bakit nasa residential area. Pero hindi po ba pwedeng tie up halimbawa ng I-1JV, ito pong responsibilidad dito sa pag-iimbak ng mga transmission devices na yan, and with a government agency dun sa area kung wala mang warehouse sa tatanggap nitong mga transmission devices? Kasi ang tanong ng marami, bakit kasi residential area? Kaya po siguro napalutang na baka magkaroon ng irregularidad kasi nasa residential area. Actually po, meron naman pong notice, proper notice sa lahat ng concern dahil nga po sa kinakailangan lang may pansamantala na paglalagakan kahit 1-2 araw dahil nga po sa wala po talagang handle o willing na kuhanin yung pag-iimbak pansamantala nitong mga transmission device na to. But just the same, Ma'am DJ, ginagarantiya naman natin sa sambayanan na ito po yung mga transmission device lamang at wala po itong effect whatsoever sa pagboto natin at pagbilang, maliban na lang doon sa mga lugar na kung saan po wala talagang signal. And after naman po nung kinabukasan ay na-transport na po kaagad dyan in the presence of the PPCRB, media, at saka po yung mga PNP and other pong cause-oriented groups. Meron po bang ibang areas na kung saan gagawin yung halalan na may ganitong issue rin na walang lugar dun sa, walang warehouse sa tatanggap kaya nasa residential area ang transmission devices or solar panels? Yes po, meron din po. Kaya lang isang araw lang naman po nag-i-stay dahil kinabukasan din kinukuha na rin po ng mga truck kaagad dahil kinakailangan i-transmit kaagad o i-transport kaagad doon sa mga lugar na malalayo. Remember po, meron talaga laging staging area, katulad nga po rin ng mga DRE na kung saan dinadala po namin yan sa mga hub ng komisyon na kung saan doon muna pansamantala. Doon po yung hub namin kasi, dyan sa may Davao Region, hindi na po kasi pwede mag-accommodate ng ibang equipments kasi dyan na po dadalhin yung DRE at kasama na rin po yung mga ibang gamit katulad ng baterya at iba pang gagamitin sa araw ng eleksyon. So again, yan na po yung garantiya natin sa sambayanan at kahapon naman po na-distribute na lahat yan
at nasa iba't ibang provincial capital na o sa opisina ng local COMELEC. Oo, so hindi lang sa Davao nangyari itong ganitong incident, walang dapat ipangamba itong mga kapatid natin na nakikinig sa atin ngayon. Sinabi nyo rin po, no, Chairman, ng COMELEC mismo na si I1JV ang may responsibility dito sa pag-forward deployment nito mga gamit na to. Ano po bang batayan? Na yun muna yung una kong gusto malaman sa pagpili ng partner sa mga ganito pong kalalaking proyekto at paano po natin nasisiguro yung safety measures naman na pinapatupad nitong partner ninyo na I1JV? Una, kasama po yan sa terms of reference sa ating pong kasunduan sa kanila. Number 2, nagkaroon po yan ng procurement process. In fact, kung hindi ako nagkakamali, mga 7 ang nag-participate para po dyan sa transmission natin. At ito po ay naipanalo nga nung I1 bilang provider nitong ating mga transmission devices. Katulad ng mga SIM cards din ng iba't ibang telco companies. Kasama na rin yung 7,000 at ngayon po halos 8,000 na Starlink na gagamitin natin doon sa mga lugar na wala pong signal para makapag-transmit. So again, yan po ay sa isang competitive bidding na panalunan po. At nakatali yung mismo mananalo doon sa terms of reference at kontrata na pinirmahan nila po sa atin sa COMELEC. Oh, is there a way for COMELEC to find out kung talagang hindi po nagalaw or natamper itong mga transmission devices po natin and solar panels habang nakaimbak doon sa residential area diyan po sa Davao City? I mean, may protocols po ba tayo just to check yung pong integridad itong mga kagamitan na ito? Ay, opo. Wala naman pong problem yan dahil nga sa una, pagkakinabit po yan, may inspection din yung aming pong mga technical support staff sa bawat eskwelahan dito po na gagamitin sa ating halalan. So meron po tayong mga technical support staff na mag-i-inspect at titingin at sisiguraduhin na makakapag-transmit ng tama yung mga transmission devices na ito. So yung mga nagiging critical po ngayon sa ganitong nangyaring setup dahil sa pangamba na baka magamit sa dayaan, paano po natin ipaliliwanag sa kanila na walang mangyayaring ganon at ligtas at maayos pa rin ang proseso at walang dapat ipag-alala? Katulad po ng ating naipangako at patuloy at lagi nating sinasabi, sasagutin po namin ang katanungan ng sambayanan sa darating na eleksyon na bilang ba ang boto ko. Anong ibig sabihin? Yung pong ating kasi mga makina ang pinaka-crucial din sa bandang huli. Yung lagi na lang katanungan, teka muna, pinasok ko yung balota ko, may lumabas na resibo. Yan ba ang siguradong binilang ng mismong makina na yan? Yan pong bagay na yan ay masasagot na namin sapagkat may mga features po yung makina natin na makikita ng mga kababayan natin yung mismong mga balota na naihulog sa maghapon and therefore mabibilang. At the same time, yung pong mismong election returns na pagbabasihan ng matatransmit na results ay maipapaskil ka agad sa labas ng presinto at 30 na entity sa mabibigyan ng kopya ng election returns. Maliban na sa pagka po nag-transmit, nakatransmit to all for the first time. PPCRB, NAMFREL, Majority Party, Minority Party at sa media, meron na pong automatic na transmission sila dahil meron po silang server. Nangangahulugan yung lahat ng entities na ito ay pwede magkumpara kung pare-parehas ang pinadala sa kanila galing sa isang presinto at yung pinapadala rin sa COMELEC. May mga paraan na sila ngayon to counter-check kung yung lahat ba ay sadyang nanggaling sa presinto na yan. Chair, magandang umaga po sa inyo. Bago ko kumambyo dun sa usapin ng mga pasaway na candidates, follow up lang dito sa usapin na to. Paano po ba napipili ng COMELEC o ng inyong partner kung saang residential area dapat itatago pansamantala itong mga transmission equipment na to? Yan po kasing base sa ating pong initial na report kahapon, coming from I1, yan po kasing pinaglagyan na bahay ay doon po mismo sa nanalong subcontractor noong pagdi-deliver ng mga gamit sa iba't ibang probinsya at syudad katulad ng Tagum City, dyan po sa Davao del Norte. And so, part po yun, as reported sa amin, na mga posibleng lugar na pansamantala munang malagakan kahit isang araw ng mga gamit para magkaroon ng maging staging area at pagkukuhanan ng mga truck na gagamitin nga sa pagdi-deliver sa iba't ibang malalapit na probinsya. Nanalo sa contractor, meaning nagbidding din po itong mga to? Sa kanila po yun, hindi po sa COMELEC. Yan po ay mga subcontractor po na talaga namang kinakailangan magkakaroon ng mga subcontractor dahil lalo pa kung ikaw ay transmission company at hindi ka naman talaga doon sa pagdi-deliver ng mga ganyan, kinakailangan mag-subcontract ka na magdi-deliver doon sa iba't ibang probinsya or syudad o bayan na gagamitin yung mga
transmission device na yan. Take note, yung pong transmission devices na ito ay doon lamang sa mga lugar na wala pong signal. Hindi po lahat ng buong bansa ay may mga transmission devices na ganyan, sapagkat yung pong 7,000 natin at magwa-8,000 na nga ngayon dahil magbibigay sila ng dagdag pa na 1,000 ay doon lang sa mga lugar na wala pong signal ang ating mga telco. Gaano karami po ulit yung walang signal na area? Lahat-lahat po yan ay 7,000, pero nagpapa-standby po kami ng 1,000 para kung sakasakali po na may mga lugar pa. Meron po kasing unstable minsan na signal ng Smart, ng Globe, ng dito halimbawa. So kakailanganin namin na meron ding Starlink po na device doon para kung sakaling mag-fail ang transmission ay at least meron pang backup para makapag-transmit ng result mula sa presinto sa napakalayong barangay papunta sa bayan, papunta sa PPCRB, NAMFREL, Majority Party, Minority Party, Media at sa COMELEC server din po. Oo. Attorney, susugan ko lang yung tanong ni Maricel dito. Sabi niyo po, yung residential area sa pinag-iimbakan ngayon nitong mga, o napag-imbakan nitong mga transmission devices at solar panels, ang nagpabid na nito ay si I1JV. Tama po ba yung pagkakaintindi namin? Tama Oo, po yan. labas po ang COMELEC dyan. Sila na po ang responsible at kami po ay informed, pati yung local COMELEC namin tungkol sa kung nasaan na at kung dumating na ba yung mga kagamitan na yan. In the same manner, katulad din po halimbawa naman noong mga machine. Yung pong machine na gagamitin sa ating pagbilang, ang COMELEC po ang may naka-care of sa amin yung lahat ng pagdi-deliver po nito. Kasi iba po ang machine, iba rin po kasi ang balota. Hindi po katulad ng transmission devices na hindi naman po ginagamit sa pagboto, pagbilang ng mismo mga boto natin. Oo. And doon sa that specific area sa Buhangin sa Davao City na sinasabi ninyo yung naging, kumbaga nagkaroon ng bidding yung ibang mga residential areas. Dahil sa pumutok tong issue na to, chinek po ba natin kung ilang mga residential areas yung nagkaroon ng bidding with I1JV at kung bakit ito yung napili nila? For transparency lang din kung sakali, syempre, matanong kayo, at least alam po natin ang isasagot. Meron po kaming operation group at doon po sa operation group namin ay submitted ang lahat ng mga dokumento patungkol na. Kaya nga po alam namin na meron po dyan ng mga kagamitan at hindi po kami nagulat dahil nga po reported sa amin. At in fact po, kaya nga po medyo hindi naman nakakapagtaka yung ginagawa rin po na pagre-report. Tama lang naman po yan. Pero yung po kasi, ineksakto nung mismo nag-upload ng video, na kukuhanin na po kasi yung mismo mga gamit na yan ng truck, ng mga truck at ng mga deliver sa iba't ibang probinsya. So, ibig sabihin, kung ano man po yung kadahilanan, but just the same, harapin na lang natin na naandyan, but oras lang po kasi at kinuha na rin yung mga kagamitan na yan sa talagang temporary staging area lang po kasi yon. Kasi nga po, wala pong malaking space o wala po kasi walang space. Warehouse na tatanggap. Walang warehouse na Nabanggit nyo nga po kanina. Just the same, properly accounted na po yan kahapon. Kahit po yung mga media organizations at citizens arm na sumama mismo sa paghahatid sa mga iba't ibang probinsya at lugar kung saan intended ang mga ito. At hindi ito first time ginawa ng COMELEC sa mga areas na mahirap po yung signal na binabanggit nyo kanina? Kumbaga, hindi naman to first time. Kaya For this election, nung pong kasing mga dati po, Ma'am DJ, wala po naman tayong Starlink na ginamit. At therefore, ito po Starlink talagang ginamit natin for the first time. Para sigurado na tayo makakapag-transmit ng results. Kasi nga po, nung tayo nag-pilot test, mga ilang buwan na nakalilipas, katulad sa Sulu, in a matter of 3 to 5 seconds, nakapag-transmit po kami gamit ang Starlink equipment. Okay, so first time ginawa na yung transmission device at solar panels na imbak sa residential area for this election. Tama po? Yes po, tama po kayo. So dahil sa nangyari ngayon na nabibigyan po ng, kumbaga, kulay ng iba, hindi po ba yung nangyaring yan? Meron po ba tayong plano in the future na i-revise yung protocols ng COMELEC para sa susunod wala nang ganitong issue? Halimbawa, kung wala talagang warehouse sa isang lugar, sa isang government agency na lang, maybe na po pwede pong maimbak itong mga transmission devices and solar panels na ito? Yes po, yan naman po yung kasama sa mga improvement na pwede nating gawin. Kasama rin po yan sa tinatawag nating contingency measure. Halimbawa, wala talagang warehouse, wala talagang government agency na pwedeng pag-imbakan katulad ng kanilang mga... Kasi minsan po kahit government agency, ayaw naman silang magsisecure
ng mga ganitong klaseng device sa eleksyon. And kaya po napipilitan po, punta ko tayo sa Plan C hanggang Plan D. And therefore, yan po yung Plan C hindi po yan yung Plan A and B. And kasama po yan sa ating mga protocol. At huwag po kayo mag-alala. Again, ginagarantiya ng COMELEC sa mga susunod pang mga eleksyon natin, ay patuloy natin i-improve. Kasi po, Ma'am DJ din at Ma'am Mase, first time ito sa kasaysayan ng komisyon din na tayo ay nag-unbundle. Hindi natin sinama ang transmission sa mismong nanalo kung sino ang mag-susupply sa COMELEC ng machine. Ibig sabihin po, nakaseparate po ang kontrata kasi ang gusto nga natin may check and balance doon sa nagbibilang ng boto at yung nagtatransmit naman ng results. Okay.